Nagpapagaling na sa ospital ang 10 taong gulang na batang babaeng tinamaan ng ligaw na bala dahil sa engkwentro sa Muntinlupa City. Patuloy pa rin ang investigasyon sa nangyaring insidente kung saan sangkot ang 2 pulis. Laban naman sa isa pang pulis at kumpare niyang hinihinalang carnapper. Balitang hatid ni Ian Cruz. Ang mga tama ng balang ito ang naiwang bakas ng barilan nitong gabi ng Lunes sa Fabian Compound sa Alabang, Muntinlupa. Nakasagupa noon ni na SPO1 Macario Romano at SPO1 Aniceto Santiago ng Highway Patrol Group ang hinihinalang karnaper na si Michael Maranan alias Jordan. Kasama ni Maranan ng kumpare ang naka-off-duty pulis Muntinlupa na si PO3 Mersa Rapirap. Patay sina Romano at Maranan habang nasa ospital sina Santiago at Rapirap. Dahil sa barilan, tinamaan ng ligaw na bala sa ilalim ng kaliwang tenga ang 10 taong gulang na si Hart. Pauwi na raw siya noon mula sa tindahan. Nung narinig po namin may pumutok, sinundan po siya nung daddy niya. Tapos ito naman po nung pumutok, tumakbo na po, nagkasalisi nga po siya nung daddy niya eh. Tapos yun po yung unang putok. Kala po niya, wala na, umuwi na po sa bahay. Pagka-uwi po sa bahay sa may pintuan, pasok na po sila. Yung pangalawang putok po, yung nakita ko po siya, nahimatay na nga po siya. Managot lang dapat managot sa nangyari sa anak ko. Makuha namin hustisya. Dinalaw si Hart ng mga taga-HPG, dala ang ilang laruan at tulong pinansyal para sa operasyon ni Hart. Financially, nandito lang kami lagi para kung ano man ang kailangan ng bata, nakahanda naman kami sumuporta, tumulong para naman makikita naman natin yung hirap ng bata. Sa Eileen Duran, tinamaan din ang ligaw na bala sa kanang hita at kaliwang binti. Kwento niya, matapos ang unang bugso ng barilan, nakita niya raw na bumagsak na ang 2 pulis ng HPG. Pagdating nila, hindi pa nagsimulang magkaroon ng putukan. Patanaw-tanaw lang sila nung mga oras na yun eh. May mga minuto, yun na, nagkabarila na. Ganito rin ang kwento ni Ana Lorraine, kapatid ng umano'y karnaper na si Michael, na tinamaan din ng bala sa kanang paa. Itatayo raw sana niya para sa kluluhan ng kapatid nang biglang mamaril si SPO1 Santiago. Tinayo ko po siya. Umaatras na po kami. Pag atras po namin, biglang tumayo yung pulis. Tinutukan yung kuya kong ganun. Napaupo po akong ganun pag-upo ko. Dalawang po. Tanong ng pamilya Maranan, legal ba ang operasyon at may warrant of arrest ba laban kay Maranan kaugnay sa carnapping? Tinanong ko, hindi naman daw. Sinasangkot lang daw lagi siya. Ayun nga po yung sinasabi ko sa kanyang kinakatakot ko. Baka yan mga balitang yan totoo. Sabi niya, ma, hindi. Sinasangkot lang ako ni... Sir, nakipag-coordinate ba sa Muntinlupa Police yung mga HPG? Meron silang coordination. So, legal pala yun? Legal yung operation. Patuloy investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Ang nangyari sa Muntinlupa, halos tulad ng barilan ng mga pulis at grupo ng mga holdapper sa Parañaque noong December 2008. 5 sibilyan na nadamay at namatay, kabilang si Alfonso de Vera at 7 taong gulang niyang anak na si Lia Aliana. Pinaril nila. Ian Cruz, GMA News.